Dalawang low-pressure area ang binabantayan ngayon po ng Pag-asa. Ang isa huling namataan sa Eastern Visayas. Na-monitor naman ang isa pa sa Oriental Mindoro kung saan ilang lugar ang nalubog na sa baha. Balita hatid ni Bea Pinlac. Lakas ng baha! Rumaragas ang kulay putik na baha ang namerwisyo sa ilang kalsada sa Victoria, Oriental Mindoro. Kasunod ito ng naranasang malakas na pag-uulan doon. Lagpas tuhod din ang baha sa Pinamalayan kung saan apektado ang ilang palengke. Inilikas din ang ilang residente. Binabantayan din ang Bukayaw at Panggalaan River sa Calapan City. Nakaranas din ang pagbaha sa bayan ng Socorro kung saan nagka-landslide. Gumuho naman ang bahagi ng kalsada sa barangay Kamingawan sa Kabangkalan, Negros Occidental dulot ng malakas na pag-ulan. Nagsagawa na ng inspeksyon ang LGU sa kalsada. Pansamantala muna hindi ito madadaanan ng ilang motorista. Mahigit 60 barangay sa Iloilo City ang nalubog sa baha dahil sa ulan. May mga residente na inilikas na rin. Nagpapatuloy na ang declogging operations sa mga drainage. Lumalangoy sa baha sa loob ng kanilang bahay ang ilang residente sa Medellin, Cebu para isalba ang kanilang mga gamit. Naranasan din ang pagbaha sa ilan pang bahagi ng Cebu, gaya ng San Remigio. Nagka-landslide naman sa isang beach resort sa Catmon, Cebu. Sugatan ng isang construction worker na nag-i-install ng kisame sa iba pang bahagi ng resort. Binahari ng barangay Tabunok sa Palumpon, Leyte. Pahirapan ang pagtawid ng ilang residente na itinulak na lang ang kanilang mga motorsiklo. Umapaw rin ang isang sapa sa bayan ng Merida. Pati ilang sakahan sa probinsya nalubog sa tubig. Batay naman sa monitoring ng OCD Region 8, mahigit 40 pamilya ang inilikas at kalaunay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may chance ang maging bagyo ang isa po sa dalawang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang LPA 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Wala pa po itong direktang epekto sa panahon dito sa bansa, pero may chance ang lumakas sa mga susunod na araw. Kikilos po ito pahilagang kanluran at makakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Ang LPA naman sa may timog kanluran ng Calapan, Oriental Mindoro, inaasahang kikilos pa kanluran at posibleng lumabas na sa bansa bukas. Ito po ang magpapaulan o nagpapaulan na ngayon sa Palawan at Mindoro provinces. Ang trough o extension naman nito ang nagpapaulan sa Metro Manila, sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at iba pang bahagi ng Mimaropa. Hanging habagat naman ang umiiral sa Central at Eastern Visayas pati na sa Mindanao. Mag-ingat po sa mga posibleng banta ng landslide at biglaang pagbaha. Sa weekend naman, inaasahang magtutuloy-tuloy ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible po ang heavy to intense rains lalo na tuwing hapon. Good news sa mga gumagamit ng diesel at kerosene. May inaasahang rollback dyan sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading, may inaasahang bawas presyo na 30 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel. 60 hanggang 70 centavos naman ang nakikitang bawas sa kada litro ng kerosene. Samantala, para sa gasolina, posibleng walang pagbabago o hanggang 20 centavos kada litro na pagtaas sa presyo ang nakikita. Pwede pang magbago yan, depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Kabilang sa mga nakaapekto rito ang humihinang economic growth sa China, pati na ang inaasahang pagdami ng supply ng petrolyo mula sa Iran. Idiniploy na ang mga pulis at iba pang kawani na magbabantay sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, handang-handa na ang iba't ibang puwersa ng gobyerno para sa ikatlong State of the Nation address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Kaninang umaga ay sinagawa ang send-off ceremony sa Camp Karingal sa Quezon City para sa mga puwersang magbabantay sa SONA. Kinabibilangan ng mga ito ng mga pulis mula sa iba't ibang distrito sa Metro Manila, mga sundalo mula sa Joint Task Force NCR,
Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard. Kasama rin ang mga tauhan ng MMDA at Quezon City Traffic and Transport Management Department. Samantala, ayon sa MMDA, magpapatupad ng zipper lane sa southbound na bahagi ng Commonwealth Avenue para bigyang daan ang mga sasakyan ng mga opisyal at bisitang pupunta sa Batasan Pambansa. Isasara naman sa trapiko ang Batasan IBP Road simula alas 8 ng umaga sa araw ng SONA. Sabi ng PNP, inirekomenda nila sa Quezon City LGU na payagan ng mga realista kontra gobyerno hanggang sa bandang Tandansora. Ang mga pro naman ilalagay sa bandang Commission on Audit. Suspendido rin ang permit to carry firearms sa Metro Manila simula bukas at sa buong bansa sa mismong araw ng SONA. Sabi ng Malacanang na hands-on ang Pangulo sa pagsasapinal ng kanyang talumpati. May nakatakda siyang rehearsal sa Batasan sa Linggo. Connie? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Nasunog ang 6 na magkakadikit na junk shop sa Quezon City. Damay rin ang ilang bahay at mga sasakyan. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Ginising ng nagangalit na apoy ang mga residente ng Marcel Drive sa Barangay Sangandaan, Quezon City pasado alas 2 sa madaling araw. Magkakadikit na junk shop ang tinupok ng apoy. Mabilis itong kumalat dahil sa mga nakaimbak na kalakal. Nasunog din ang 3 truck at isang motorsiklo. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 25 fire truck ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Sa may second floor po ng karinderya, sa may junk shop din po kasi yung ibaba nun. Ngayon po sa may taas po niya nagsimula. Nadamay sa sunog ang ilang bahay na katabi ng mga junk shop. Gumapang din ang apoy sa isang gusali. Si Annalisa ilang damit lang ang naisalba. Nanggising lang yung kapitbahay namin na may sunog daw po, sumisigaw siya. Tapos nakita ko po malakas po yung apoy. Kaya kanya-kanya na po kami labasan lahat. Sana po tulungan niyo po kami, magkaroon ng mga makakain po kasi wala po kami lahat. Pati mga kapitbahay ko, mga damit, wala rin po. Ang mga kapitbahay niyang sina Heidi at Lita, walang nailigtas na isang gamit. Pagsilip ko sa ilalim, nasa likod na yung apoy. Tapos sumigaw ako, sabi ko, baba na kayo dyan. Andyan ang apoy. Nanawagan po ako na kung sino gusto tumulong at hingi kami tulong. Sana po, tulungan nyo kami kasi nasunugan talaga kami kahit isang gamit. Wala po talaga kami makukuha. Hirap talaga. Hirap talaga kahit isa. Ang mga alkansya po namin, ubos talaga lahat. Ayon sa BFP, 6 na junk shop ang nasunog. Inaalam pa raw nila ang sanhi ng apoy. Nahirapan tayo dahil yung sa limited supply ng tubig. Yun yung number 1 na struggle natin. Pangalawa, yung masikip yung mga daan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa bypass operation na isang lalaki nagbebenta umano ng shabu sa Baguio City. Sa Lipa, Batangas naman, patay sa pamamarilang isang lalaking kalalaya lang matapos na magpiyansa. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Pinaggaguluhan ng mga residente ang isang tricycle na nakaparada sa gasolinahan sa Lipa, Batangas. Nakabulagta at duguan sa loob ng tricycle ang isang lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin. Dead on the spot ang biktima. Ang unang rinig ko yung madami na siya, sunod-sunod. Pagtingin ko, basta yung tricycle nga nakita ko tapos bigla na lang akong pumasok. Sinusuri na ng pulisya ang CCTV footage sa gasolinahan. Pero sa isang kuha pa ng CCTV, makikitang papasok pa lang ang tricycle sa gasolinahan ng pagbabarili ng lalaki. Mga nakamotorsiklo at nakasakay sa pribadong sasakyan ang bumaril sa biktima. Sa investigasyon ng pulisya, galing kulungan ng biktima at kalalaya lang matapos magpiyansa sa kasong attempted murder. Posible umanong sinundan ng mga armadong salarin ng biktima. Through CCTV backtracking is yung possibility na baka paglabas pa lang ng station doon sa pinanggalingan niya, isinusundan na siya. Nakatakbo naman ang tricycle driver at ang nanay ng biktima. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamilya ng binaril na lalaki. Nagpapatuloy ang follow-up investigation. Tumaob ang isang SUV sa gitna ng kalsada sa Sorsogon City. 2 ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, posibleng ang madulas na kalsada ang dahilan ng pagtaob ng sasakyan. Agad namang rumisponde ang Sorsogon City DRRMO at itinakbo sa ospital ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon. Sinubukan pang pumiglas ng isang lalaki habang inaaresto siya sa isang bypass operation ng Baguio City Police.
Nakuha sa sospek ang halos 2 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Itinuturing na high-value target ang sospek na lagi raw nakakatunog sa mga operasyon laban sa kanya. Matagal na rin daw siyang nagbebenta ng iligal na droga. Walang pahayag ang sospek. Paul Hernandez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May naitalang phreatic eruption o pagbuga ng steam ang bulkang Mayon kagabi. Ayon sa PHIVOLTS, nangyari yan 6:16 kagabi at tumagal ng 45 segundo. Umabot sa 200 meters ang taas ng ibinugang usok. Sa nakalipas na 24 na oras, may naitala rin isang volcanic earthquake sa paligid ng bulkan at 11 pagguho ng mga bato. Naka-alert level 1 ang bulkan kaya bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ito. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.